Praise God. So, the topic tayo karito yung bigat kakabsat karito Sunday school tayo. Kaya napauluan pamati. So, ang topic natin mga kapatid ay about faith. So, in Hebrews chapter 11 verse 1 and verse 6, pakibasa mga kapatid. Hebrews chapter 11 verse 1. Dagiti amo naglukip iti Bible. Glukip kayon. Hebrews chapter 11 verse 1. Okay, so basa kada kayo kapsat. Iwi ka ng English. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. And Hebrews chapter 11 verse 6. But without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So, yan po mga kapatid ang sinasabi. At dito po tayo sa James chapter 2 verse 14 hanggang 20. James chapter 2:14, sabi dito mga kapatid, what doth it profit, my brethren, though a man say he had faith and have not works? Can faith save him? If a brother or sister be naked and destitute of daily food, and one of you say unto them, depart in peace, be warm and filled, notwithstanding ye give them not those things which are needful to the body, what doth it profit? Even so, faith, if it had not works, it's dead being alone. Yea, a man may say that thou hast faith, and I have works. Show me thy faith without thy works, and I will show thee my faith by my works. Thou believest that there is one God, thou doest well. The devils also believe and tremble. But wilt thou know, O vain man, that faith without work is dead. So, yun mga kapatid ang sinasabi na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. At sinasabi doon mga kapatid na kung wala kang pananampalataya ay hindi mo mabibigyan kaluguran ng Diyos. In other words, sa Ilocano, haan mo nga may ayo ti Apo. Yeah? So, what is faith? Ano ba ang pananampalataya? Ayon sa diksyonaryo, Webster's Dictionary, isang malakas at hindi matitinag na paniniwala sa isang bagay, lalo na kung ito ay mayroong ebidensya. Sa Hebrews chapter 11 verse 1. So, isang bagay na malakas at hindi ito matitinag, lalo na kung ito po ay merong ebidensya. So, gaya sa ating mga kapatid na tayo po ay nananampalatayang merong iisang Diyos lamang, at sabi doon sa binasa natin sa James mga kapatid, ay ginagawa mo nga ang mabuti. Thou doest well. Di ba? So, kung ikaw ay nananampalatayang iisa lang ang Diyos, ay maganda ang iyong nagagawa. Kahit nga ang dyablo ay nananampalatayang may isang Diyos at nanginginig pa. They're trembling. Mayroong takot mga kapatid sa kanila doon sa isang Diyos. So, lahat ba tayo mga kapatid naniniwalang iisa lang ang Diyos? Magsabing amen. O, iisa lang sa ugot. Okay, lahat ba tayo mga kapatid? Amen! Praise the Lord. Palakpakan natin ang Diyos mga kapatid.
So, yan po yung tinatawag natin na pananampalataya. Bakit kaya sinasabi dun mga kapatid na maganda kung nananampalataya tayo merong Diyos? Mga kapatid, you're doing well. No? Pero sinasabi din dun mga kapatid, kahit yung Diablo na ninunwala, nangangatog pa. Diba? So, ibig sabihin mga kapatid, ang Diablo kasi, nakita nila mismo yung tunay na Diyos. Nakita nila mismo at alam nila mismo kung sino yon. Kaya nga mga kapatid, sila po ay nangangatog. May takot. Sa atin nga mga kapatid di ba alam na nga natin yung isa lang ang tunay na Diyos, pero wala pa tayong takot minsan. Di ba? Meron nga diyang iba mga kapatid, sinusumpatan pa nila ang Diyos. So, how can you show to them that you believe in one God? No, paano natin may papakita? Dapat meron tayong paggalang at takot. At dapat kilala talaga natin yung tunay na Diyos. Dapat kilala talaga natin yung Ama natin, mga kapatid, na nasa langit. Mahirap mga kapatid kung may magtanong sa atin, kilala mo ba ang Diyos? Sinagot mo ng oo. Sino ang Diyos? Yung Ama, yung Anak, o yung Espiritu Santo? Espiritu Santo. Oh, di ba? Nagkakalito-lito na kayo? No? Naalala ko tuloy mga kapatid yung anak kong si Airang. Doon sa school mga kapatid, grade 1 po yan. Doon sa school, nagtanong sa akin, Papa, anong pangalan mo? No? Anak ko na siya mga kapatid, pero hindi niya pa alam yung pangalan ko. Di ba? Kaya sabi ko, ang hirap naman Siguro mga kapatid, tinanong siguro siya doon sa school. O maaari yung teacher niya, tinanong siguro siya, anong pangalan ng papa mo? Di ba? Alam niya kung sino ako, pero hindi niya alam yung pangalan ko. So, mahirap yung ganun mga kapatid. Alam mo yung papa mo, alam mo yung iisang Diyos, pero hindi mo alam yung pangalan niya. Di ba? That means mga kapatid, you are a child. Masyado ka pang bata sa iyong pananampalataya kung di mo kilala ang iyong Ama. Kung di mo alam ang pangalan ng iyong Ama. Ibig sabihin mga kapatid, hindi mo pa siya nakikilalang lubusan. So, kinakailangan kilala mo kung ano ang pangalan ng iyong Ama. Dapat kilala mo kung anong pangalan ng iyong Diyos. Kasi kung hindi mo siya kilala mga kapatid, kung hindi mo alam ang pangalan ng iyong Diyos, ibig sabihin ang iyong pananampalataya ay hindi pa malalim. Hello? So, sa madaling sabi mga kapatid, dapat kilala natin kung ano ba talaga ang pangalan ng Diyos natin. So, ipapakilala ko sa inyo mga kapatid. Sabi sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, for without controversy, God, yung Diyos natin, God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nahayag sa laman. So, yung Diyos mga kapatid natin ay nahayag sa laman. Ngayon, sino yung laman na yun? Diba? Sunod mga kapatid, sinasabi sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Alam niyo mo mga kapatid, marami nagtatalo-talo patungkol dyan. Pero sinasabi doon sa 1 Timothy mga kapatid, wala nang pagtatalo-talo. Di ba? Huwag na tayo magtalo-talo. Ang Diyos nga nahayag sa laman. Yung Diyos nahayag sa laman. At sinasabi dito sa John chapter 1 verse 1 mga kapatid, ang salita ay Diyos. So, in the beginning was the Word. Bakit Word mga kapatid? Kasi nga, nagsasalita lang siya. Yung tinig lang ang ating nalalaman. Ang kanilang naririnig noong una was the Word. In the beginning was the Word. Siya yung salita. No? And the Word was with God. Dito na mga kapatid, nagtatalo-talo ang marami. O tingnan mo, yung salita, kasama ng Diyos. Ibig sabihin, dalawa sila.
Iba daw yung salita doon sa Diyos. Ngayon, tanungin ko kayo mga kapatid. Yung bang naririnig yung boses ngayon ay iba sa akin? Hello? Yung bang naririnig yung salita ay iba sa akin? Ako ba at yung salita ko ay isa? Di ba? So, napakaliwanag. So, ang salita ko, kasama ko. Kasi nga, ako ang nagsasalita. Hindi naman pwedeng hiwalay sa akin yung salita ko, mga kapatid. Di ba? Hello? Hiwalay ba sa akin? Yung salita ko, hiwalay ba? Di ba? Ako at yung salita ko ay isa. Kaya nga sinasabi sa John chapter 10, John chapter 10 verse 30, ba? I and my Father are one. Ako at ang Ama ay isa kasi nga hindi sila hiwalay. Di ba sinasabi nga doon mga kapatid, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kasi yung salita, hindi yun hiwalay doon sa nagsasalita. So, naunawaan ba natin mga kapatid? Kilala na ba natin kung sino yung nag-iisang Diyos natin? Na sinasabi doon sa Malakay, chapter 2, verse 10. Na? Basahin natin yung Malakay 2:10 mga kapatid. Para maunawaan nating maigi mga kapatid yung pinag-uusapan natin. Malakay chapter 2 verse 10. Okay, sabi rito mga kapatid, basa. Wala baga tayong lahat na isang ama. Hindi baga isang Diyos ang lumalang sa atin. Bakit tayo nagsisigawan ng paglilino sa laban sa kanyang kapatid na nilalapas tangan ang Okay, so basahin ko mga kapatid, ulitin ko. Wala baga tayong lahat na isang ama? Di ba? So, sabi nito, wala ba tayong iisang ama? Di ba? Hindi baga isang Diyos ang lumalang sa atin. So, isa lang. Bakit tayo nagsisigawan ng paglililo, bawat isa laban sa kanyang kapatid? Ito yun na yung nagdedebate. Na nilalapastangan ang tipan ng ating mga magulang. So, tingnan natin maigi mga kapatid, iisa lang ang ating Ama at iisa lang yung Diyos na lumalang sa atin. Kaya huwag tayong magtatalo-talo. Nalilikha pa tayo ng ilang Diyos, mga kapatid. So, iisa lang po ang Diyos na lumalang sa atin, isa lang din ang Diyos natin, mga kapatid. So, dapat kilala natin ang ating Ama, ang iisang Diyos natin. Amen ba? Amen. Praise God. Palakpan natin ang Panginoon, mga kapatid. At ayon dito sa Efeso, mga kapatid, Efeso chapter 4, verse 5, okay, hanggang 6. Sabi nito mga kapatid, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. But unto every one of us given grace according to the measure of the gift of Christ. So, sabi nito mga kapatid, isa lang. No? One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all. Isa lang ang Diyos, Ama ng lahat. So kung nasusubayabayan nyo mga kapatid ang aking tinuturo, dito po ay sumesentro ang lahat ng banal na kasulatan sa ating Ama. Kung ating i-analisa mga kapatid ang
Old Testament at New Testament, mga kapatid. Ang Old Testament po ay tumutukoy kay Hesus Kristo. Sumisentro lahat kay Hesus Kristo, mga kapatid. Maging ang New Testament, mga kapatid, ay sumisentro po sa atin o sa ating Ama na walang iba kundi ang Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga sinasabi sa Book of John, you shall die in your sin if you believe not that I am He, and you shall die in your sin. Kung hindi kayo maniniwala na ako nga ay siya, kayo nga ay mamamatay sa inyong mga kasalanan. So yan po yung pananampalataya, mga kapatid, na dapat kilala natin yung iisang Diyos natin. Ngayon, alam nyo na ba kung ano ang pangalan ng inyong Ama o ng ating Amang iisa? Okay. Kilala nyo na ba, mga kapatid? Amen. Maaari bang isigaw natin ang pangalan niya? Jesus! Amen. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Praise God. Praise God. So, siya po ang iisang Diyos natin, mga kapatid. Jesus Christ is God. The only one true God. Siya lamang po, mga kapatid, ang tunay na Diyos. Kaya huwag tayong palilin lang sa mga explanation pa ng iba, mga kapatid, dahil napakaliwanag po ng paliwanag sa Biblia na wala ng ibang Diyos maliban sa Kanya. At sinasabi po sa Old Testament, mga kapatid, there's no Savior, there's none else. At si Jesus Christ po ang nagsasabi, mga kapatid, He is the Savior. At sinasabi sa Acts chapter 4 verse 12, mga kapatid, wala nang iba pang pangalan na binigay sa silong ng langit na sukat nating ikaliligtas. Only the name of Jesus. Kaya si Jesus Christ, mga kapatid, siya po ang tunay at nag-iisang Diyos. So ngayon, alam na natin, mga kapatid, kung sino ang Ama natin na kinakailangan nating i-please. Na kinakailangan, mga kapatid, na bigyan natin ng kaluguran. Sa Ilocano, mga kapatid, yung tinatawag na masapol nga intayo ay aywen a Diyos. So, Hebrews chapter 11 verse 6. So, the value of faith, you can please God. Ang pananampalataya, mga kapatid, doon po ay mabibigyan natin ng kaluguran ang Diyos. Ito po ang value ng ating pananampalataya. Ito po ang halaga. We can please God. Kaya, mga kapatid, di ba, dito sa mundong ginagalawan natin, mga kapatid, ang hirap nating i-please ang tao. Di ba? Narigat tayo ngay aywen ti tao. Halang narigat, haantay pa kidi may ayo ida. Hindi natin mabibigyan kaluguran yung tao. Lahat ng gawin natin, mga kapatid, sa kanilang paningin ay mayroon pa ring mali. Wala tayong nagagawang tama sa harap ng tao. Di ba? Ikaw na nga gumawa ng mabuti, ikaw pa yung masama. Ikaw na nga yung nagmabagandang loob, ikaw pa yung masama. Ngayon, pag hindi mo papansinin, ikaw pa rin ang masama. Saan tayo ng lugar? Di ba? Naalala ko to yung mga kapatid. May nagtanong sa akin. Hindi pa ako pastor noon. Sabi, Brad, kaya mo bang gawin to? Ay, kaya ko ah. Yabang mo naman. Yun ang sagot. Kaya ko naman talaga. Pero sagot sa akin, yabang mo naman. Ngayon, mga kapatid, meron naman ibang tao nagtanong, Brad, kaya mo ba to? Subukan natin. Hindi mo pala kaya. Hindi ko na lang sa iyo papatrabaho. Ano ba talaga ang gusto ng tao? Diba? Ngayon, nagtanong na, kaya mo ba to? Di ko na alam ang isasagot ko kasi pag sinagot kong kaya ko, sasabihin mayabang ako. Pag sinagot kong subukan natin, sabihin naman na wala akong alam. So ano, saan tayo lulugar? Di ba? Hindi natin talaga mabibigyan kaluguran. We cannot please them. But, ito ang kagandahan, mga kapatid. Kung ang tao
hindi natin mabibigyan kaluguran, hindi natin, sa Ilocano, hantay may ayo ida, itong kagandahan, ang Diyos, mayroon tayong magagawa para ma-please natin ang Diyos. Para mabigyan natin kaluguran ng Diyos. Para may ayo tayo ti Apo kabsat. Meron! Ang sabi nito sa Hebrews chapter 11 verse 6, kinakailangan lang magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. Di ba? Simple lang. Para ma-please natin ang Diyos, manampalataya lang tayo sa Kanya. Kung ang tao, mga kapatid, hindi tayo makahanap ng lugar para ma-please natin sila, para mabigyan natin sila ng kaluguran, mga kapatid, ang Diyos, meron tayong mahanap. At hindi mahirap gawin, mga kapatid. Manampalataya lang tayo sa Kanya. Pangalawa, mga kapatid, we are justified by faith. In Romans chapter 3 verse 28. So, sa pamamagitan ng pananampalataya, mga kapatid, tayo ay magiging maayos sa harapan ng Diyos. We are justified. Magiging kaya-aya tayo sa harapan ng Diyos. 2 Timothy chapter 3 verse 15, we're saved through faith which in Christ Jesus. So, ito po, mga kapatid, ang kagandahan sa pananampalataya, no? Magkakaroon tayo ng kaligtasan sa pananampalataya kay Hesus Kristo. Hello? Pero sinasabi dito sa binasa din natin, faith without work is dead. Kahit may pananampalataya ka, kung hindi mo naman iginagawa ang iyong pananampalataya, hindi ka naman sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi mo naman ginagawa ang Kanyang mga utos, so, sayang ang iyong pananampalataya. At ang pananampalatayang yan, makakapagligtas sa atin kung gagawin natin, mga kapatid, ang kalooban ng Diyos. Sunod, mga kapatid, in Matthew chapter 9 verse 29, according to your faith shall be done unto you. Tignan nyo, mga kapatid, ayon sa iyong pananampalataya ay mangyayari nga kung ano ang kalooban mo, kung ano ang nais mo. Yan ang kagandahan, mga kapatid, kung meron tayong pananampalataya sa isang Diyos, Ama natin. Kung magkaroon tayo ng pananampalataya kay Hesus Kristo, mga kapatid, ano man ang nais natin, ay may bibigay sa atin. According sa ating pananampalataya. Kung nais mo ng kagalingan, dahil may sakit ka, kung ano ang pananampalataya mo, mangyayari sa iyo. Paano ba may apply, mga kapatid? Simple lang po. Kung ano po ang tumatakbo sa isip mo, yun ang mangyayari sa iyo. Kung lagi kang nagdadalawang isip, ay huwag mo nang asahan na mayroong darating na maayos. Pero kung lagi kang think positive, baka asahan mo, magiging maayos ang takbo ng buhay mo. Sunod, mga kapatid, in Matthew chapter 17 verse 20, like a mustard seed. So, kinakailangan ang magkaroon tayo ng pananampalataya kahit sinlit lang ng butil ng mustasa. At alam niyo ba, mga kapatid, kung ang iyong pananampalataya ay singliit ng mustasa, pag itinanim mo yan, mga kapatid, alam niyo ba, ang mustard seed o ang puno ng mustard, mga kapatid, ay napakalaking punong kahoy. Maliit nga ang kanyang butil, pero napakalaki naman ang kanyang magiging. No? Maliit nga. Sa Ilocano, mga kapatid, basit nga paiso, iti bukol, iti mustasa, ngayon dakkel ti pagbalinan na. Sa kanyang future, mga kapatid, ay napakalaki po siya. Ibig sabihin, mga kapatid, kung bakit ina-example ito sa atin, mga kapatid, dahil isipin mo, ang liit niya pero napakalaki pala niya pagdating ng araw. Yan po yung pinapahiwatig ng message na yon, yung mustard seed. Maliit nga ang yung pananampalataya, pero malaki ang magagawa. Malaki ang kanyang future.
So anong kailangan mga kapatid para ang pananampalataya na yan ay maging maganda sa hinaharap? Dapat alagaan. Dapat pag-usayan. In other words mga kapatid, i-exercise po natin ang ating pananampalataya. Alam niyo po mga kapatid, may kakilala akong isang tao na kung ano man ang kanyang banggitin sa kanyang pananampalataya ay nagkakatotoo. Nung sinabi niya mga kapatid na-example ko na ito noon, dahil nga nakapag-abot kami mga kapatid ng konting tulong, sabi niya, Pastor, papalitan niya ng Diyos ng 1,000. Totoo ang nangyari mga kapatid. At meron akong kakilala mga kapatid, isang pastor, malaki din ang kanyang pananampalataya. Matindi mga kapatid, sinabi niya, magkakaroon kami ng malaking church. Ngayon mga kapatid, napakalaki talaga ng church niya. Biruin niyo yung mga kapatid, ilang taon pa lang sa ministry, wala pang 5 taon mga kapatid, meron na silang malaking building na church. At ngayon mga kapatid ay nasa mga 8 years na sila. Pero yung simbahan nila mga kapatid ay parang katedral na tignan. Dahil yun sa kanyang pananampalataya. At need na rin nila yung mga kapatid dahil ang dami na nila. So tayo mga kapatid, lang taon pa lang tayo. Pero sabihin ko sa inyo mga kapatid, ganun din ang prayer ko. Someday somehow. Tuloy tayo mga kapatid. At ang pananampalataya mga kapatid ay sinasabi rito, meron pong pananampalataya na meron po yung darating na sinasabi rito na masusubok din ang iyong pananampalataya. Di ba? Nung itinanim mo yung mustard seed na yan mga kapatid, hindi naman masabihin natin na walang darating sa kanyang bagyo. So sa ating pananampalataya mga kapatid, ay meron po yung tinatawag na the test of faith. Darating din yung araw na susubukan din nila yung pananampalataya mo. Kung ang pananampalataya mo ba ay matatag o matibay. Di ba nga mga kapatid, ang isang poste ng bahay, malalaman mong matibay siya kung hindi na to mauuga. Pero para tumibay yung poste ng bahay na yan mga kapatid, kinakailangang ugain. Di ba? Habang inuuga mo siya mga kapatid, doon siya tumitibay. Kasi pag inuuga mo siya at naguuga, di ba talagang dinidikdik pa natin yung kanyang paligid para bumaon yung lupa at mapatibay pa siya. So nandun po yung tinatawag na test. Sa 1 Corinthians chapter 3 verse 13, your work will manifest. Magmamanifest mga at masusubok ka. At ang sabi ng mga masusubok ka doon sa apoy. Ibig sabihin mga kapatid, hindi po ordinaryong subok. Kasi mga sa pagsubok, doon lalabas kung sino ka. Kung ikaw ba ay tunay na ginto o peke. Di ba yung ginto mga kapatid, sabi nila ang ginto pag pinapadaan mo sa apoy ay lalong kikinang. Pero kung peke yon mga kapatid, pag pinadaan mo sa apoy, iitim. Kaya pansin nyo mga kapatid, sa ating pananampalataya, the more na sinusubok tayo, lumalabas kung sino talaga tayo. Pag dumadaan ang maraming pagsubok mga kapatid, lumalabas kung sino tayo. Kung tayo ba talaga ay tunay na lingkod ng Diyos. O kung tayo ba mga kapatid ay kung ano man na ba ang status natin bilang isang Kristiyano. Hello? Philippians chapter 2 verse 12, work out your own salvation with fear. So dapat itrabaho talaga natin ang ating pananampalataya mga kapatid dahil hindi po easy ang buhay Kristiyano. Dahil sabi nga doon mga kapatid, tuwid ang daan at maluwag, ngunit sa pahamakan ng punta. Tuwid ang daan at makipot, pero yun ang buhay na walang hanggan. Doon ang daanan ng buhay na walang hanggan. So ibig sabihin pag makipot ang daan, mga kapatid, ibig sabihin merong hirap na mangyayari. Pag sobra ang taba, kinakailangan mo papayat. Kung marami kang dala-dala mga kapatid, kinakailangan mong tanggalin.
Di ba? Kasi nga, dadaan tayo sa hirap. Hebrews chapter 13 verse 21. Make you perfect in every good works to do His will. So, kapag ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, dito po ay nagiging perfect tayong Christian sa harapan ng Diyos. Hindi man tayo perfect sa harapan ng tao, mga kapatid, pero at least nagiging perfect tayo sa harapan ng Diyos. Kaya lang sinasabi ko, mga kapatid, kanina, we cannot please man, but we can please God. Hindi man natin nabibigyan kaluguran ng tao, pero mabibigyan natin ang kaluguran ng Diyos. Ngayon, ano ba ang gusto mo? Ano ang pipiliin mo? Ang bigyan mo ba ng kaluguran ng kapwa mo tao? O ang bigyan mo ng kaluguran ng Diyos? Kapag bigyan mo ng kaluguran ang kapwa mo tao, mga kapatid, parang lalayo ka na sa Diyos. Pero pag bibigyan mo naman ng kaluguran ng Diyos, mga kapatid, parang lalayo ka na sa mga tao. So, ano ang pipiliin natin, mga kapatid? Di ba? So, only faith can justify us. Gaya na sinasabi kanina, mga kapatid. So, ayon sa pananampalataya natin, mga kapatid, ay dito po, ay magkakaroon tayo ng magandang relasyon sa Diyos, mga kapatid. Ngayon, alam natin, mga kapatid, na ang ginagalawan nating mundong ito ay maraming kapahamakan, mga kapatid. Pero ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay siyang kaluwagan. Sabi nga ni Apostol Pablo, mga kapatid, kahubaran man, kawalan man, kapigatian man ay hindi makakapaghiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya habang tayo, mga kapatid, ay nabubuhay sa mundong ito, palakihin natin ang ating pananampalataya. Alalahanin natin, mga kapatid, na mga pagsubok na yan, inaalam lang kung gaano tayo katiwala sa Diyos. Kung gaano tayo nagtitiwala sa Kanya. Kaya kung wala ang pagsubok na yan, paano malalaman ng Diyos na tunay ang ating pananampalataya sa Kanya? Kaya lagi nating iisipin, mga kapatid, na sinusubok lang tayo. Huwag tayong papadaig, mga kapatid, sa mga pagsubok. Bagkus, lalo tayong magpakatibay sa pananampalataya natin sa Diyos. Praise God. So, lahat tayo, mga kapatid, sa oras na ito, ay magpakatatag sa pananampalataya natin, mga kapatid. Dahil, hindi lang naman kayo ang dumadaan sa pagsubok. Maging kami rin. Walang exemption, mga kapatid. Lahat po tayo dumadaan. Pero iba-iba lamang po ang pagsubok ng bawat isa. Pero ang kagandahan nito, mga kapatid, meron man tayong pagsubok. May pagsubok man ng bawat isa sa atin, mga kapatid, meron tayong Diyos na malalapitan. Yan ang kagandahan sa atin, mga kapatid. Ngayon, kilala natin, mga kapatid, kung sino ang Diyos na ating lalapitan. Kaya huwag na tayong lumapit kung kani-kanino pa, mga kapatid, dahil baka maligaw tayo. Lumapit lang tayo sa nag-iisang Diyos natin. Dahil siya lamang po ang magtutuwid ng ating landas. Siya lamang po ang magiging sandigan natin at wala nang iba, mga kapatid. Kung tayo man, mga kapatid, ay iniiwan na ng mga tao sa paligid natin, okay lang. Okay lang na iwan tayo, mga kapatid. Huwag lang tayong iwan ng Diyos. Okay lang na mawala sila sa atin, mga kapatid. Huwag lang mawala ang Diyos sa atin. Okay lang na maubos, mga kapatid, huwag lang maubos, mga kapatid, ang pananampalataya natin sa Diyos. Praise God. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid, sa oras na ito. Meron po ba kayong mga katanungan?